Sa linggong ito, I was in my 10th week of pregnancy. Maraming nagbago nitong mga nakaraang linggo. Mas nakaramdam ako ng pagod, sumasakit ang ibabang bahagi ng likod ko, habang lumalawak ang katawan ko, habang lumalaki ang baby, at maraming amoy ang nakakairita sa akin. Gayun din, nagsusuka ako ng ilan sa aking mga pagkain. Araw-araw ay ginagawan ako ni Thalia ng magaan na pagkain, para sa araw na ito ay hindi ako masusuka, at kadalasan ay gumagana ito. Ang ilang mga araw ay pinakamasama at mas nakakapagod. Buti na lang sa opisina ko, may banyo kami sa floor namin na kami lang ni Neri ang gumagamit, at mabilis akong tumakbo roon para sumuka. Tulad ngayon, nakaluhod ako malapit sa inidoro, nagsusuka ng lunch. Sa bawat pagsusuka ko, nararamdaman ko ang alon ng pagod na bumabalot sa akin. Pinunasan ko ang banyo bago pumunta sa lababo para maghugas ng bibig. Nang matapos ako ay lumabas na ako. "Hey, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Neri. Napabuntong hininga ako. "Oo, medyo pagod lang." "Gusto mo kuhanan kita ng juice?" tanong niya, at napaisip ako. Siguro ang isang little sweet ay maaaring magbigay sa akin ng kaunting enerhiya. "Yes please," tumango siya. Bumalik ako sa opisina ko at umupo sa upuan ko, nakasandal sa likod. Parang hindi komportable ang upuan. Pumikit ako ng ilang minuto. Mukhang nakatulog na ako nang niyugyug ni Neri ang braso ko para magising ako. "Umuwi ka na at magpahinga. At saka, wala tayong meeting ngayong gabi," sinabi niya. "Okay, uuwi na ako." Sumang-ayon ako. Inabot niya sa akin ang tasa ng fresh mango juice at humigop ako. Sarap sa pakiramdam ang sweetness at freshness. Tinawagan ko si Alfred, at sinabing sunduin niya ako. Sinuot ko ang mahabang coat ko habang naglalakad palabas ng building. Dahil hindi nagpapakita ang bukol ko, walang nakakaalam sa opisina na buntis ako, at gusto kong manatili sa ganitong paraan. Lumaki ang bukol ko. Sa tuwing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin sa bahay, naka-bra at underwear lang, nakikita ko ang maliit na bukol na namumuo. Gayunpaman, kapag nagsuot ako ng full outfit clothes, I look like my normal self. "Hey," bati sa akin ni Alfred. "Hey, hindi maganda ang pakiramdam?" tanong niya, at umiling ako ng no. Umuwi na tayo. Umupo na ako sa kotse, at umuwi na kami. Maya-maya ay nakarating na kami at pumasok na ako sa loob. Si Thalia ay nasa tabi ng couch na nagva-vacuum ng rug, pinahinto niya ang makina at lumingon sa akin. "Umuwi ka ng maaga ngayon?" Nag-aalalang sabi niya. "Oo, nagsusuka ako ng lunch, at pagod na pagod ako," wika ko. "Oh, magpahinga ka na, at kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako," sabi niya at tumango naman ako. Umakyat ako sa taas at tinanggal ang coat ko. Nagpalit ako ng malambot na pares ng puting crop top at pink na short. Ang material ng mga damit ay parang malambot na kumot at ito ay komportable. Humiga ako sa kama at napabuntong hininga nang tumama ang likod ko sa malambot na mattress, kasabay ng pagtama ng ulo ko sa malambot na unan. Hinila ko ang kumot sa bewang ko bago pumikit at hinayaang makatulog. Sa kabilang banda, si Sebastian. Bago umuwi, dumaan muna ako sa isa sa mga bakery at kumuha ng mga donut para kay Katrina. Ang mga nakaraang araw ay mahirap at nakakapagod para sa kanya. Sana, ang mga donut na ito ay makapagpaganda ng kanyang gabi. Pumasok ako sa loob ng bahay na may hawak na box. Nasa tabi ng kusina si Thalia, naghahanda ng kung ano. "Hey," bati ko sa kanya. Tumingala siya. "Oh hey, kamusta siya?" tanong ko habang inilalagay ang box sa counter. Umuwi siya ng maaga na may sakit at pagod. Mula noon ay natutulog na siya. Sumagot siya. "Oh, I'll check on her," sabi ko at tumango siya. Umakyat ako sa taas, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Napatingin ako sa kama, at doon siya natutulog ng mahimbing sa mga unan, habang nakabalot ang katawan niya sa kumot. Tahimik akong pumunta sa banyo, naligo at nagpalit ng damit. Sinuot ko ang gray na sweatpants at puting t-shirt bago humiga sa kama. Bahagya kong niyugyug ang balikat niya para magising siya. Gumalaw siya at tumalikod. Yumuko ako at hinalikan siya sa pisngi. "Hey," mahinang sabi niya habang bahagyang ngumiti sa akin. "Hey, kamusta ka na?" itinanong ko. "I'm better now. I needed that sleep," sumagot siya. "How about you eat something?" I suggested. "Okay," pagsang-ayon niya. Sa kabilang banda, si Katrina. Bumangon ako sa kama, at nagsuot ng cardigan. Naglakad na kaming dalawa pababa. Si Thalia ay nag-aayos ng mesa, habang si Alfred ay nasa tabi ng mesa kausap siya. "Hey," umupo ako sa usual seat ko, at tumabi sa akin si Sebastian.
I made you a smoothie fruit bowl, sabi ni Thalia sabay lagay ng bowl sa harap ko. It smells good, komento ni Sebastian. Let's pray na hindi ako magsuka. Salamat, kinuha ko ang kutsara ko at tinikman ito. Masarap ito at hindi ako nasuya sa lasa. Maya-maya ay nagsimula na kaming lahat kumain ng aming hapunan. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko dahil sa gutom. Nang matapos ako, tumayo si Sebastian at kumuha ng kung ano sa counter. Bumalik siya at inilagay iyon sa harapan ko. Napabuntong hininga ko, oh my God. All yours, just keep one for me, sabi ni Sebastian na ikinatawa namin. Sure, which one? Tinanong ko siya, yung plain lazy, sumagot siya. Kinuha ko ang cookies donut, at kumagat. Sumandal ako sa upuan ko, nag-enjoy. Napansin mo ba na gusto mo ng matamis na pagkain? Biglang sinabi ni Thalia. Now that she was mentioning it, she was right. Hindi ako nagsuka ng juice sa opisina ko, hindi ko naisuka ang smoothie fruit bowl, at ganoon din ang donut na ito. Yeah, tumango ako, wala ka bang ibang cravings? Tanong sa akin ni Sebastian at umiling ako ng no. Not right now, dagdag ko. Nang matapos kaming kumain, naglakad kami ni Sebastian papunta sa pool at umupo sa gilid, ang mga paa namin ay nasa tubig. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya, habang nakaupo kami, nag-uusap tungkol sa mga casual na bagay. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. For Christmas, inimbitahan kami ni Leo para sa isang Christmas dinner. Inimbitahan din niya sina Thalia, Alfred, Carter, Neri, Adam at Alicia. Pagkatapos ng hapunan, nagpalipas kami ng gabi, humihigop ng mainit na tsokolate habang nanunood ng Christmas movie sa kanyang likod bahay. Kanya-kanya kaming kumot, habang naging komportable kami sa aming partner. Maging sina Carter at Neri ay naging komportable. For New Year, pareho kaming nag-overtime ni Sebastian, at nakauwi bandang alas 11:30 ng gabi. Nagpalit kami ng mga pajama, lumabas at naghintay ng countdown. Bumili si Alfred ng mga paputok at sinindihan niya ang lahat sa dulo. Hinalikan ako ni Sebastian bago pumunta sa tiyan ko, at hinalikan ang little munchkin namin. Bandang 12:25 AM, natulog na kami. Well, I did. Hinatak ako ni Sebastian sa kama, hinalikan ako ng good night at goodbye. Pagsapit ng 12:45 AM, nasa private jet na siya, lumilipad papuntang LA para sa isang mafia work. Sumama sa kanya sina Adam at Carter. Ikatlo ng Pebrero. Ngayon ang aming first wedding anniversary, at ako ay 18 linggong buntis. Kaninang umaga pagkagising ko, sinabihan ako ni Sebastian na manatili sa bahay at maghanda ng 10 AM. Nasa bahay na rin siya, pero busy siya sa pakikipag-usap sa phone niya sa mahinang boses. Nagbihis ako, nag-light makeup at kinulot ang buhok ko sa dulo. Dahil skin-fitted ang damit na pinili ko, mas pinalaki nito ang tiyan ko. Hindi sa isip ko. Lumabas ako ng banyo at nakita ko si Sebastian sa tabi ng kama. Dumapo ang mga mata niya sa akin, at binigyan niya ako ng matamis na ngiti. Ngumiti ako pabalik. Ibinaba niya ang tawag bago nilagay ang phone niya sa bulsa. Ready to go, love? Tanong niya, at tumango naman ako. Where are we going? Tanong ko. We'll have lunch, then I have a surprise for you. Sagot niya na ikinakuryos ko. A surprise? Ulit ko at tumango naman siya. Gusto ko ang tunog nito, iniisip ko kung ano ang surprise. Kinuha ko ang bag ko bago bumaba sa kotse. Hinatid niya kami sa unang restaurant na parang 35 minutes ang layo sa bahay namin. Bumaba kami ng sasakyan at pumasok sa loob ng building kung saan kailangan naming sumakay ng elevator para pumunta sa restaurant. Yes, ito ay isang roof restaurant. Bumukas ang pinto ng elevator at napatingin ako sa paligid. Naglakad si Sebastian papunta sa main counter kung saan sinabi sa amin ng waitress kung saan ang mga table namin. Pumunta kami sa table sa gilid at umupo. Inabot niya sa amin ang menu namin bago umalis. I'm happy that she was polite and respectful, hindi tumitingin sa lalaki ko. Ano ang gusto mong kainin? Tanong sa akin ni Sebastian. The mozzarella chicken sounds good, komento ko habang nakatingin sa menu card. Sounds good rin ng chicken strips. Idinagdag niya. Let's take both, sabay naming sabi at tumawa. Tinawag niya ang waiter at nag-order ng pagkain namin. Kumuha din siya ng fruit yogurt at mango juice para sa aming dalawa. So, mind tell me more about the surprise? Tinanong ko siya. Napaisip siya. Please, nagpout ako.
All I can say it's pink and white, maikli niyang sabi, kaya napakunot ang aking mga kilay. Pink at white, ano ang maaaring maging pink at white? Sa totoo lang, maraming bagay. Ngayon mas na-curious ako, sabi ko at tumawa siya. Sorry love, pero wala akong ibang masabi. Ngumiti siya. Inabot niya ang kamay ko, at hinalikan iyon. I still can't believe that it's been a year since we've been together, and today is our first wedding anniversary and our first date. Tumawa siya sa dulo, napangiti ako. That's true. And I'm carrying our first little munchkin, dagdag ko. A lot of first, komento niya. Lumapit sa amin ang waiter, dala ang aming pagkain, at inilagay ang lahat sa mesa. Nagpasalamat kami sa kanya, bago nagsimulang kumain. Pagkatapos ng lunch, nagstay muna kami ng ilang minuto bago kami tumayo, at pumunta para magbayad, si Sebastian ang nagbayad. Saka kami bumalik sa sasakyan. 20 minutong nagmaneho si Sebastian mula sa restaurant, at huminto sa isang florist shop. That's our stop, sinabi niya sa akin. Here. Bumaba kaming dalawa sa sasakyan, at inabot niya ang braso niya sa bewang ko habang naglalakad kami papasok. Pagkapasok namin, may babaeng lumapit sa amin. Yes, magalang na tanong niya, Mr. and Mrs. Alvaro, sagot ni Sebastian. Oh, right, it's ready. Sabi niya, bago inabot kay Sebastian ang isang susi at blindfold. Humarap siya sa akin, love, you'll have to trust me here. Okay, sang-ayon ko. Alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Nilagyan niya ng blindfold ang mata ko, at itinali sa likod. I'm going to pick you up, para mas madaling makarating doon, narinig kong sabi niya. Bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko na lang ang pag-angat ko. Pinulupot ko ang braso ko sa leeg niya, napahawak ako ng mahigpit. Naramdaman kong nagsimula na siyang maglakad at makalipas ang 5 minuto, huminto siya. Pinatayo niya ulit ako, bago binuksan ang pinto. Take a few steps. Ginawa ko. Gumawa ako ng ilang steps bago niya ako pigilan. Naramdaman kong kinalas niya ang blindfold, at nang tanggalin niya iyon ay iminulat ko ang aking mga mata. Napabuntong hininga ako. That's so pretty. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa balikat ko. Let's walk in the middle. Tumango ako bago naglakad forward. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang mga nakalawit na bulaklak at mga kristal. Huminto ako sa gitna, at tumingin sa paligid. I love it, sabi ko kay Sebastian. I'm glad you do. Naglakad siya palapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko, bago ako tinignan sa mga mata. Our wedding day wasn't a good day. Wala itong magandang alaala, naalala kong nakaramdam ako ng inis at galit at umaksyon akong isang asshole sa iyo sa loob ng isang buwan. Unfortunately, ang mga nakakatakot na sandali ay hindi malilimutan. Nagulat ako nang lumuhod siya, Katrina, will you remarry me? However, this time, our close friends and close family members will be with us, and our baby. Yes, tumango ako. Naramdaman kong tumulo ang isa sa mga luha ko, pilit kong pinipigilan ang natitira, pero hindi ko magawa. Tumayo siya at yumuko para ilapat ang labi niya sa labi ko. I kissed him back with the same force and passion. Sa huli ay humiwalay kami. I love you, sabi ko sa kanya. I love you too, hinalikan niya ako sa labi. And you, yumuko siya at hinalikan ang tiyan ko. Ngumiti ako, gusto mo bang humiga at tumingala sandali sa mga bulaklak? Mungkahi ni Sebastian. Oo, pareho kaming humiga sa mga petals, pinagsalikop ang aming mga daliri, bago tumingala sa mga decorations. I love today. At dito na po, nagtatapos ang part 26 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.